lift your voice. I know that my Redeemer lives, and now I stand on what He did. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives. Let's take this moment and let's declare it that our Savior lives. Come on, we sing. Pwede ba ako buhay ka? My Pwede ka buhay ka? Savior Pwede ka buhay lives. ka? My Savior lives. My Savior lives. Hindi, meron pa yung pinakaharap. My Savior lives. My Savior lives. My Savior lives. Come on, we sing. My Savior lives. 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 Know that my Redeemer lives. Come on, church. It's Jesus. You live right. Sing it every day. Every day. Jesus is God. My Savior lives. I know that my Redeemer lives, and now I stand on what He did. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives. Jesus! Mas kahit palambahan ko na nila ni Panginoon, even you live, God, you live. Praise the Lord. You are our Savior, Panginoon. Alam niyo po, grabe yung ginawa sa atin ng Panginoon. Niligtas niya tayo sa krus ng Kalbaryo para magbigay ng chance sa ating mga kasalanan. Who else with rocks crowd to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longed to have the words to sing. But this joy is mine. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever. Words, a thousand hallelujahs and a thousand more. Whose resurrection is our right. There isn't time enough to see
the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven Now he reigns, we will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Jesus, this song is forever. Hallelujah. Come on, church. We magnify your name. Give all their glory. Deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs. Can you sing this one more time to our King? Just the keyboard and all your hearts pour to Him. Come on, church. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Amen, amen. Yes, ganda na. As we continue to worship God this morning, let's magnify our God's name. Let's give Him the glory, let's give Him the praise that He deserves. In the Bible, it says that our mercies are renewed every day, every morning. So even in this morning, nung pagising natin kanina, we are renewed by the grace of God. And all the things that's been holding you in the past, all the hurts, all the problems, and it all stops in the cross. He was crucified for a reason. And His mercy, and we
we need to remember His mercy every day. Amen? May we never ever lose the wonder of His mercy. So, let's keep praise, let's glorify Jesus this morning. In the dust at the foot of the cross, where mercy paid for me, where the wrath I deserve, it has gone, it has passed. Your blood has hidden me. Mercy, mercy, as endless as the sea. I sing your hallelujah for all eternity. We will lift up the cup and the bread we will break. Remembering your love, we were fallen from grace, but you took on our shame, nailing to us. Church, sing mercy. Mercy, mercy, as endless as the sea. I'll sing your hallelujah for
Kailangan pakabantuan natin natin. Amen, Panginoon, you deserve this praise and worship, Jesus. Let us all bow our heads and pray. Almighty Father, Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Sa umaga, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, sa mercy, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa na nandito ngayon, Lord. Lord, maraming salamat po sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na nandito at sumasamba sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord. We ask for your forgiveness, Jesus. We ask for your forgiveness, Panginoon, for all the things, Panginoon, na ginawa namin, na nagawa namin sa aming kapwa. Nagkasala kami, Panginoon, sa aming kapwa at sa iyo, Panginoon. Lord, we ask, Panginoon, all this in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Amen. To God be all the glory. And you may all be seated na ngayon. Ano pong ihanda ang ating puso at isipan para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tawagin natin ang ating pastor. Hello. Good morning po. Salamat po sa Lord. No, kayo po ay nandito. Kahit sa kabila ng nangyayari sa ating pong mundo, lalo na po sa pagtaas ng petrolyo, no, ng gasolina. At nandito po kayo, na-encourage kayo to attend. And the reason kung bakit tayo nandito, dahil gusto nating hanapin ang kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Salamat po sa araw-araw ng buhay. No? Kahit po ang buhay ay maraming pagsubok, kahit na ang buhay ay maraming pinagdadaanan, but still, yung Lord hindi nagkulang kahit kailan. Tama ho, hindi siya nagkulang sa ating buhay. Pag tiningnan natin ng mas malawakan yung gagawin ng Lord sa ating pong buhay, kahit magtaasan lahat, andun pa rin yung kapanatagan ng kalooban. Dahil naniniwala tayo na God is with us. No, kasama po natin siya. Amen po ba? Kasama natin ang Panginoon. Tayo po ay nayari na sa series ng Fear of the Lord. Palagay ko po ay sa dami po ng pinag-aralan natin patungkol sa pagkatakot sa Panginoon, nakita natin ang reason kung bakit tayo dapat matakot sa Panginoon. Isang bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon upang hindi lang tayo matakot kasi Diyos siya, kundi para mas mapabuti yung ating pong buhay bilang mga nakakilala sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng takot sa Panginoon, may mga tao na sinasabi natin na nananampalataya sa Panginoon, kumikilala sa Lord, pero ang kulang sa kanila yung pagsunod sa Panginoon. Mga tao po na gusto lang nila ang Lord kasi meron silang naatim sa Lord. Sila nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkakaroon ng kapayapaan. Pero ang tanong ho ay, handa ka ba na isuko at ibigay talaga sa Panginoon yung buong buhay mo o yung buong buhay ho natin? Sabi po sa pinag-aralan ho natin, na ilang series ho yung pinag-aralan ho natin yon. Sabi diyan yung vanity. Alam niyo po ba yung vanity? Sabi diyan, walang kabuluhan, walang tunay na halaga. Maraming bagay sa mundo, kayamanan, kasiyahan, kapangyarihan ay panandalian lang at hindi magbibigay na tunay na kahulugan ng buhay. Minsan yung mga bagay na gusto nating pursue sa buhay natin, mga bagay na gusto natin na meron tayo, nakikita natin sa iba, ay gusto ko meron din yan. Gusto ko meron din ako ng isang bagay na meron siya. At lahat ginagawa natin para lang magkaroon tayo ng mga bagay na iyon. Pero ang tanong po, yung po ba ang tunay na makapagpapasaya para sa iyo? Kapag po ba nakuha mo yung isang bagay na iyon, tunay bang masaya ka na? Alam niyo po, ang mga tao, wala hong kasiyahan. Habang nakukuha yung isang bagay, gusto niya mas mataas pa. Gusto niya mas makuha pa niya yung mas marami pa. Hindi ho ba? Walang kasiyahan. Kaya kung kukunin natin sa mundong ito, kung ang gagawin natin basihan ng kasiyahan, yung mga bagay sa mundong ito, talo ka. Talo ka. Mapapagod ka. Maiinip ka, pero wala kang ma-accomplish sa buhay po na ito. Sabi diyan, panandalian o mabilis na nawawala.
Ginamit din ng vanity para ilarawan ang buhay na parang usok o singaw, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ang napakabilis ho ng panahon. Tama ho, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, bata ka na, lumalakad-lakad, tumatakbo, pero ngayon, dami mo ng mga responsibilidad sa buhay. Iniisip mo, sana naging bata na lang ako noon. Pero ganun ho kabilis ang panahon, lalo na po ngayon. Napakabilis ng panahon. Kaya kung hahabulin mo yung mga bagay sa mundo na ito, mapapagod lang ho tayo. Walang kabuluhan. Kaya ang galing nga ni Haring Solomon Siya ang pinakamatalino, pinakamayaman, kilala. Pero at the end, anong sinasabi niya? Ang lahat ng yan, naranasan ko yan, lahat ng yan. Walang kabuluhan yan. Alam niyo, meron akong kakilalang mayaman. Sabi niya, alam mo, Pastor, sana nga lahat ng tao yumaman. Para maranasan nila na hindi kayamanan ang kasiyahan. Nasa Lord pa rin po ang kasiyahan. Tama ho ba? Nasa Panginoon pa rin ang kasiyahan. So, bakit tayo masaya sa piling ng Panginoon? Kasi alam natin, eternal, walang hanggan yung kasiyahan na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, yung kasiyahan dito, sa mundong ito, temporary lang yan. Masaya ka lang hanggat meron ka yan. Masaya ka lang hanggat nabubuhay ka. Pero pag namatay ka na, iwanan mo ng lahat yan. Ganyan po, isinalarawan ni Haring Solomon ang buhay. Walang saysay kung hiwalay sa Diyos. Napansin din si Solomon na kahit mayroon kang karunungan, kayamanan, tagumpay, kung wala ang Diyos, walang tunay na kabuluhan ang lahat. Wala. Kaya yung ilan ho siguro sa atin, napapagod sa paulit-ulit ng buhay. Gigising ka sa umaga, gagaya ka, pagkagayak mo, papasok ka, uwi ka uli. Ganun po, paikot-ikot ang buhay. Minsan, napapagod ka na rin sa paikot-ikot na buhay. Kaya sabi ni Haring Solomon, ang buhay ay paikot-ikot lang. Walang bago rito sa mundong ito. Lahat nangyari na, kahit noon pa nangyari na. There's new in this world. Paikot-ikot lang. Napapagod na ho ba kayo? No, pag nanood ka ng news, ang daming mga hindi magandang balita. Kaya minsan, gusto mo pang wag na lang manood. Tama po, ano? Kasi naapektuhan ka ng mga balita niya, pagtaas ng gasolina, patayan, kabi-kabila, pagka naman dito sa Senado, puro mga, ay nako, away-away. Parang walang kapayapaan ang mundo. Pero alam niyo po ba, sa kabila ng walang kapayapaan ng mundo, pag binigay natin yung buhay natin kay Kristo, nasa Kanya ang tunay na kapayapaan. Nasa Kanya po. Hindi mo mahanap kahit saang bagay. Alam niyo po, that's exactly the point. Merong isang taong nakakilala sa Diyos. May isang tao na dati ang buhay niya, na inaakala niya na lahat ng meron sa kanya, posisyon, kapangyarihan, kilala sa lipunan, nakakala na yun na. No, pag kilala ka, may pera ka, kilala ka sa lipunan, ikaw ay nasa magandang posisyon, yun na ang buhay. Pero nabago ang lahat ng yan, simula nang makilala niya si Kristo. Nakita niya kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. Nakita niya kung ano ang dulo ng buhay ng isang tao. Ang Diyos po, kahit wala tayo, He is still God. Tama po. Pero ang tao, pag walang Diyos, nothing. Wala. Vanity po ang mangyayari sa buhay. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang buhay ni Apostol Pablo. Paano siya binago ng Panginoon? Paano inayos ng Panginoon ang kanyang pananaw sa buhay? Paano inayos ng Diyos ang kanyang karakter? Paano inayos ng Panginoon ang mga bagay sa buhay niya na matagal na nawala, dahil po sa sariling kapakanan o sariling kagustuhan. Counting all as loss for the sake of
Christ. Inaari po niyang kalugihan ng lahat. Makamtan lamang po niya si Kristo. Makamtan lang niya si Kristo. In other words, si Kristo ang pinaka-ultimate ng kanyang buhay. Na kahit naranasan niya ang lahat ng bagay, masasabi pa rin niya na na kay Kristo ang tunay na kasiyahan, na kay Kristo ang tunay na kaligayahan. In Philippians 3:7-11, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Basura. Walang kwenta lahat. Basura. Mawawala, masusunog, mabubulok. In order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by means possible I may attain the resurrection from the dead. Sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan. Tanong dyan, sino ho si Apostol Pablo o si Saul before niya nakilala ang Panginoon? Sa panahon po ni Saul, pag pinag-usapan natin ang kanyang credential, kanyang naabot, no? Sa panahon ni Saul, na bago siya maging Pablo ang pangalan, siya po ay isang Hudyo na may malakas na kapangyarihan sa relihiyon at kultura nung panahon nila. Meron pong 3 grupo ng mga Hudyo sa panahon ni Pablo. Una, yung tinatawag nila mga Pharisees. Ito ay isa sa mga pinaka-impluwensyang grupo sa mga Hudyo. Malaki ang impluwensya nila sa mga sinagoga sa pang-araw-araw na buhay ng mga Hudyo. Sila po yung mga Pharisees. Sumunod po mga Sadducees. Ito naman ang grupo ng kadalasang galing sa mayayaman na pamilya at mga pare. Malakas ang kanilang kapangyarihang politikal at relihiyoso, lalo na sa pamamahala sa templo. Yan po yung mga ma-impluwensya nung panahon po ni Apostol Pablo. Yung isa naman po yung Essenes. Ito ay mas maliit na grupo, pero sila daw po ay napakadelikadong grupo. Alam niyo po kung anong trabaho ng mga Essenes na yan? Hinihintay nila ang pagdating ng Mesayas. Sila yung nag-check. No? Sila yung nag-check. Nandiyan na ba yung Mesayas? No? Kasi ayaw po nila na dumating yan. Sapagkat alam nilang mababago ang pananaw ng mga tao. Bago makilala si Saul o si Saul, bilang Pablo, may ilang mahalagang trabaho o tungkulin siya. Dito po sa 3 na to. Si Pablo po, isa siyang Pharisee o guro ng batas. Alam niyo po kung itinuturo niya? Ang itinuturo po nila, sila ay nag-aaral po ng malalim na pag-aaral sa Torah. Ang Torah po, yan yung Pentateuch, the 5 book of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The law of Moses ang tawag ko doon. So sila ang nagtuturo niya, siya ang teacher. Nag-aaral din siya po ay nakapag-aral din. At kilala po yung teacher niya noong panahon niya, si Gamaliel. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, tingnan niyo. Ang trabaho niya ay pag-aralan, ipaliwanag at ipagtanggol ang Jewish law. Pero bukod doon dyan, no, meron siyang isang mas malalim na trabaho. Ang isang mas malalim trabaho, siya po ay taga-usig ng mga Kristiyano. Inuusig niya, hinahabol niya ang mga Kristiyano. Sa Book of Acts, makikita niyo ho dyan kung paano niya pinahuhuli ang mga Kristiyano. Kapag may gathering, pinahuhuli niya at pinakukulong ang mga Kristiyano. At ayaw niya na merong nagpupulong at pinag-aaralan si Kristo. Ayaw po niya yan. Yun yung isa sa trabaho niya.
Pero alam niyo po ba, dumating ang panahon kay Saul na siya po ay kinatagpo ng Panginoon. Habang siya ay papunta sa isang lugar na kung saan ay ipe-persecute niya ang mga Kristiyano, kinatagpo siya ng Panginoon at tinawag siya ng Lord at ang tao sabi sa kanya, Saul, Saul, why you persecuted me? Who are you, Lord? Ang sabi ni Saul, I am Jesus. I am your Lord. I am the Lord your God. Simula nang makilala po ni Apostol Pablo o ni Saul ang Panginoon, nabago ang takbo ng kanyang buhay. Noong akala niya na yung ginagawa niya ay isa ng ultimate ng buhay yon at isang pagsunod yon sa tunay na Diyos. Pero nung tawagin siya ng Panginoon para paglingkuran ng Diyos, ang tunay na Diyos, nakita niya na lahat ng ginagawa niya ay walang kabuluhan sapagkat malayo siya sa tunay na Diyos na dapat paglingkuran. That is Jesus Christ who died on the cross because of our sin. Alam niyo, minsan may mga tao na akala nila tunay yung pinaglilingkuran nilang Diyos. Until ma-realize natin na ang pinaglilingkuran pala natin, hindi tunay na Diyos. Kung hindi yung sarili lang natin. Until we realize, Lord, saan po ba ako tunay na naglilingkod? Sino po ba yung tunay kong pinaglilingkuran? Lord, nandito po ba ako para hanapin ka talaga? O nandito lang ako para maglibang? Lord, andito po ba ako para sambahin kita, pasalamatan at purihin kita sa buhay ko? O andito ba ako dahil nakasanayan ko lang pumunta ng linggo? Andiyan po ho kayo. Alam niyo po si Paul, nung ma-realize niya, ito yung sinabi niya, para sa akin, kalugihan ang lahat ng bagay na ginawa ko. Makamtam ko lang si Kristo sa aking pong buhay. Ang galing. Pag naunawaan mo kung sino si Kristo sa buhay mo, mas papahalagahan natin yung sinasabi ni Kristo. Mas bibigyan natin ng pansin, ng tuon, yung itinuturo ni Kristo, kesa itinuturo ng mundong ito. Alam niyo ang mundong ito, pag dito mo inilagay yung sarili mo, nakakapagod. Tingnan po natin, number 1, recognizing true gain versus true loss. Philippians 3:7-8. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered loss of all things, and I count them as rubbish in order that I may gain Christ. Para kay Apostol Pablo, ano ang tunay na pakinabang? Walang iba. Una, makilala si Kristo ng personal. Makilala si Kristo ng personal. Kaya sabi niya, Lord, I want to know you more, deep within my heart. Dumating na ho ba sa point o sa punto ng buhay mo, Lord, I want to know you more, deep within my heart, Lord. Hindi ho nagtatapos ang pagkilala natin sa Panginoon nung tanggapin mo siya bilang Panginoon mo. Yan pa lang ho ay simula ng pagpapakilala sa iyo ng Panginoon. Kaya huwag ho tayong titigil sa pagkilala sa Panginoon. Hindi pa natin lubusang nakikita, hindi pa natin lubusang nauunawaan, hindi pa natin lubusang kilala si Kristo. Yung pwede niyang magawa sa atin.
Magkaroon ng tamang relasyon. Tama ho, tamang relasyon sa Panginoon. Remember, Paul is a teacher of the law. Siya po ay teacher ng batas, ng Biblia, ng Pentateuch. Pero bakit to ganito yung kanyang panalangin? Pero bakit ganito yung kanyang gustong mangyari? Lord, makilala pa kita. Magkaroon ako ng tamang relasyon sa iyo. Nagsisimula po yung ating pagbabago ng buhay kung tama po yung relasyon natin sa Panginoon. Minsan nakala lang natin, pag nasa Panginoon ka, masarap yung buhay mo. Pag tinanggap mo siya, better process. Hindi ho ganun. Kaya ho iba, pagka dumaranas na ng pagsubok sa buhay, ang tanong, bakit ganon? Nung nasa Panginoon ako, ang dami kong pagsubok. Mga kapatid, wala pa ho tayo sa Panginoon, marami ka ng pagsubok. Pero alam niyo po, pagpapasalamat natin sa Lord, nakilala natin siya. Sapagkat kasama natin ang Lord sa pagharap ng mga pagsubok. Hindi ka nag-iisa. Yan yung pangako ng Panginoon. Yan yung blessing ng Panginoon sa mga tao na kumikilala, sa mga tao na nanampalataya sa Kanya. Magkaroon ng katuwiran na galing sa pananampalataya. Alam niyo mga hindi maganda ang katuwiran. Mali na, sinususog pa yung mali. But when you listen to the Lord, when you listen to the Word of God, sasabihin ng Panginoon sa iyo, this is the way you should go and this is the way you should not go. Because the Bible teaches us how to be a better person before the Lord. Kaya kung kulang ho tayo ng pag-aaral, kung kulang ho tayo ng relasyon, at wala tayo sa tamang relasyon sa Panginoon, paano natin makikita yung kalagayan natin sa Panginoon? Nakita niyo ho, si Haring Solomon, naranasan niya lahat. Pero yung dulo ng kanyang sinabi, ito lang ang masasabi ko. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Wow! Kapag hindi tama ang ating pananampalataya, hindi natin mararanasan ang tunay na paglago in the knowledge of God. Kamusta po tayo? At magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo si Paul, yun lang ninanais niya sa buhay. At tingnan niyo po yung sabi niya, yung true loss, yung tunay na walang kabuluhan, magtiwala sa sariling kakayanan. Si Paul, nagtiwala siya sa sarili niyang kakayanan. Unahin ang mundo kaysa sa Diyos. Panlabas na tagumpay pero walang tunay na relasyon kay Kristo. Alam niyo po ba madalas, huli na ang pagpili natin sa Panginoon. Gagawin muna natin yung makakaya natin. Pag hindi na natin kaya, as in hindi na natin kaya, saka tayo lalapit sa Lord. Sabi ng Lord, ba't di mo ko unahin? Ba't di mo ko inahin sa buhay mo? Kilalang kilala kita. Pagka binasa nyo yung awit 127, kilalang kilala tayo ng Panginoon. Hindi pa nga raw po tayo kumikibo. Alam niya yung sasabihin natin. Hindi pa natin kailangan, alam na niya kung ano yung kailangan natin. Pero madalas sa buhay po natin, laging huli
ng Diyos. Yun yung isang bagay na sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung walang kabuluhan sa buhay. Pag masyado tayong nakasentro sa sarili natin, me, I, and myself. Laging sinasabi, paano naman ako? Nasaktan ako. Paano ko magpapatawad? Nasaktan ako. Paano ko magpapatawad? Sinaktan ako. Tanong, hindi niyo po ba nasaktan ng Diyos? Pero pinatawad po tayo ng Panginoon. Hindi po ba tayo nakagawa ng kamalian sa harapan ng Diyos? Pero ipinakita niya ang pagmamahal, tunay na pagmamahal. For God so loved the world, and He gave His only Son. Ang gamit na pagmamahal ng Panginoon doon, agape love, the highest form of love. Walang kondisyon. Tayo pag nagmahal may kondisyon . Diba? Pag nagmahal tayo may kondisyon lagi. Pero si Lord, mahal ka. Walang kondisyon. Ang gusto ng Lord, matuto tayo na hindi lagi nakapokus sa sarili. Fix our eyes on Jesus. Nasaktan ka, may nararamdaman ka ngayon, may nangyayari ngayon sa buhay mo. Fix your eyes on Jesus. May nanakit sa'yo, fix your eyes on Jesus. Dahil hindi natin alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Marahil yung mga bagay na ginagamit na tools ng Panginoon para tayo ay itrain niya upang maging mabuting tao, mabuting lingkod niya pagdating ng panahon. Kaya kung doon tayo titingin sa gagawin ng Panginoon, malaki ang mababago sa ating pong buhay. Binago ng Panginoon ang pagtingin ni Pablo patungkol sa tagumpay at nakita niya kung ano ang kawalan at kapakinabangan. Hindi dahil masama ang mga ito, kundi wala silang halaga kung ihahambing sa kahalagahan ng pagkilala kay Kristo. Sabi niya sa Romans 12:1-2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. Hindi natin mararanasan ang kalaguan ng buhay. Hindi natin makikilala ng totoo ang Panginoon pag hindi po nag-transform yung mind natin patungo sa Diyos. Kaya sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Yung pagbabago. Mahalaga ho yung pagbabago. Araw-araw, binabago tayo ng Panginoon. Araw-araw, inaayos po tayo ng Panginoon. Araw-araw, ginagawa ng Panginoon yung mabuti para sa atin. Paano nabago si Pablo? Mula sa pagtitiwala sa sarili, tungo sa pagtitiwala kay Kristo. Paano tayo mababago? Mula sa pagtitiwala sa sarili, patungo sa pagtitiwala kay Kristo. Panginoon, hindi ko kaya. Minsan kailangan natin ng pag-amin. Alam niyo ba ang pag-amin ay isang kaluwagan ng kabigatan natin? Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya sa sarili ko lang, Lord. Yung mga temptation, yung trials na pinagdadaanan ko ngayon, yung unforgiveness na hindi ko kaya, Lord. Ba't nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon? Kaya mo to sa buhay ko.
Hindi sa sariling tagumpay nakasentro, kung hindi kay Kristo. Lord, lahat ng tagumpay ko, ano man ang meron ako, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Sino ang dahilan kung bakit tayo nandito? Si Kristo. Sino ang dahilan kung bakit tayo may buhay na walang hanggan? Si Kristo. Sino ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti? Si Kristo. Sino ang dahilan kung bakit natin patatawarin ang ating kapwa kahit gano'n pa kalalim yung nagawa sa atin? Si Kristo. Dahil si Kristo ang ating buhay. Ang pagkilala sa tunay na kayamanan. Sino ang tunay na kayamanan? Si Kristo. Tama ba? Si Kristo ang tunay na kayamanan. Ang relasyon kay Kristo ang tunay na pakinabang, higit sa reputasyon, pera, o relihiyosong gawa. Si Kristo. Examine what you value most. Ano po ba yung ating pong pinagpapahalagahan? Yung mga bagay ba na pinagpapahalagahan natin ay may kinalaman yan sa eternal o temporal? Saan tayo nakapokus? May kinalaman sa panghabang buhay o sa panandalian lang? Examine yourself. Lord, ano po yung akin pong ipinopokus ngayon? Sabi po ni Rick Warren, eternal value, not temporal one, should become the deciding factors of your decision. Ang mga walang hanggang pagpapahalaga, hindi ang mga pansamantalang bagay ang dapat maging batayan ng iyong pagpapasya. Pagka ba tayo ay nagpasya, ano ang pinagpapasyahan natin? Lagi ba natin kinukonsider, ito ba ay nakakalugod sa Panginoon? Ito ba ay may kinalaman sa pangwalang hanggan, sapagkat darating ang panahon na tayo haharap sa ating pong Panginoon. In Mark 8:36, what shall a profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul? Ano mapapala ng isang tao? Sige, maateman nito lahat dito sa mundo. Pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. Walang kwenta. Lahat ng yan, vanity. Number 2, the surpassing worth of knowing Christ. In Philippians 3:8-9, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things, and I count them as rubbish, in order that may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay king walang kabuluhan, makamtam ko lang o lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ano ibig sabihin po ng surpassing worth? Higit sa lahat ng kayamanan o tagumpay. Higit sa lahat. Ang surpassing worth ay nangangahulugang walang anumang bagay sa mundo ang maihahambing sa halaga ng pagkilala kay Kristo. Hindi ito pera, posisyon, reputasyon, reliyoso o tagumpay. Walang pwedeng itapat sa ginawa ng Panginoon sa atin. Dahil walang kayang magbayad
ng kanyang kasalanan. Hindi rin natin kayang bayaran ang ating kasalanan ng tagumpay na ating nakukuha. O kahit ano pa man ang posisyon natin sa mundong ito, hindi kayang bayaran yan. Yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Isipin nyo, ibinigay niya ang kanyang sarili. Walang kasalanan. Walang dungis ng kasalanan. Samantalang tayong tao, tumalikod sa Panginoon, ginawa ang ayaw ng Diyos. Pero sinabihan na tayo ng Panginoon na pag ginawa natin to, mapapahamak tayo. Pero mas pinili pa rin natin ang talikuran, ang Diyos, at pinili pa rin natin ang kasalanan. Pero kahit kailan, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos ang kanyang nilikha. Tayo yon. Alam niyo po kung bakit? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Pero ano pong kadalasang ipinapalit natin sa pagmamahal sa Panginoon? Mga bagay na alam nating nakakasakit. Mga bagay na alam natin na walang kinalaman sa gusto ng Panginoon. Mas pinipili natin na sundin ang kalooban ng iba, ang kalooban o ang gusto ng mundong ito, kaysa hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi ng Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. May pangako na po ang Panginoon, and all these things shall be added unto you. Alam mo pangako ng Lord, we are the citizen of heaven. Kaya tinuturuan ho tayo ng Panginoon, paano tayo mamuhay bilang citizen ng heaven. Tama po. And the Bible teach us kung paano tayo magiging better. Kasi pagdating ho natin doon, wala na tayong gagawin. Wala na tayong ibang gagawin doon kundi purihin, sambahin, dakilain ng Panginoon. Ang masakit ho sa iyang bagay, ang tagal-tagal mong umaatan dyan, ang tagal-tagal mong nauupo dyan, pero pagdating ng panahon, hindi ka pala kasama doon. Hello. Dahil hindi si Kristo ang sentro ng buhay mo. Ikaw pa rin. Marahil, kinikilala mo siya bilang Diyos. Pero hindi siya sentro ng buhay mo. Marahil sumasamba ka sa Panginoon, pero hindi siya sentro ng buhay mo. Ikaw pa rin ang sentro ng buhay mo. Kaya madalas, hindi natin marinig ang boses ng Panginoon. At madalas, kung ano-anong mga bagay ang gusto nating ma-attain dito sa mundong ito. Tinarap yung sabi ng Lord bilang mga citizen of heaven. Matthew 6:19-21. Do not lay up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth or rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Galing, no? Alam ng Panginoon eh. Sabi ko sa inyo, kilala tayo ng Lord eh. Alam niya kung ano yung pinagpapahalagahan natin. Alam niya kung ano posisyon ng Panginoon sa atin. At alam niya kung siya
ang sentro ng buhay natin. Ano sabi ni Apostol Pablo in Philippians 1:21? For to me, to live is Christ. To die, it's King. Para sa akin, sabi niya, kapakinabangan ang mamatay kay Kristo. Kasi andun yung isip ni Paul eh. Alam niyo po ba, hindi lang binago ng Panginoon yung buhay ni Paul. Binago rin ng Panginoon yung identity niya. At binago ng Lord yung karakter ni Apostol Pablo. Alam niyo po ba na pagka tayo ay nakakilala sa Panginoon, babaguhin ng Lord. Hindi niyo ba napapansin sa buhay niyo? Ay, alam mo, nagtataka ako dyan sa mari ko na yan. Iba na eh. No? Hindi na siya katulad ng dati. Alam mo, itong kumari ko na to, tuwi-tuwi nang makakausap ko to. Walang ginawa kung hindi magtinda ng daing. Daing ng daing. Laging wala, laging ganito. Pero ngayon, iba na ang sinasabi. Hindi mo makikitahan ng pagdaing kung hindi makikitahan mo na siya ng pagpupuri sa Panginoon. Na kahit anumang bagay na wala sa Kanya, sinasabi niya, God is good all the time. When God can supply all our needs according to His riches and glory. Wow! Kaya yung kumari mo, na napakahirap mo dating invite, ay Mare, sasama na ako sa'yo. Gusto na kitang kausap. May pagbabago na yung buhay mo. Kasi nakikita ko na si Kristo sa'yo. Kapatid, nakikita po ba si Kristo sa buhay natin? Minsan kahit hindi ho tayo magsalita, makita pa lang yung buhay mo na binago ni Kristo. Meron na pong dating yan sa tao. Ay gusto ko to. Gusto ko si Kristo kasi nakita ko sa buhay mo. Knowing Christ. Philippians 3:10-11. That I may know Him and the power of His resurrection and share His suffering, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Sabi ni Paul, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala ang Panginoon. Maranasan ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi maging sa kamatayan. Galing ano? Hindi lang ang kaalaman sa isip, kung hindi relasyon sa puso. Ang knowing Christ ay hindi lang alam mo siya, kilala mo siya. Ang knowing Christ ay meron kang personal na pagtitiwala, personal na relasyon, may pagtitiwala, may pagsunod, may paglakad kasama si Kristo, at may pagsuko ng iyong buhay sa Kanya. Pag sinabi po natin pagsuko ng buhay sa Kanya, as in surrender, Lord, wala akong magagawa. Surrender na po ako. May nakita po ba kayong nakasurrender pero ginagawa pa rin niya yung gusto niya? Si Paul, nung nagsuko ng buhay niya, Lord, do your will, have your way. I am your servant. Kaya po pagka nagpakilala si Paul, sa kanyang mga sulat, sa mga epistles, makikita yung sulat niya na, mababasa niya, sabi niya, I, Paul, the servant of God, alipin ng Panginoon. Nung dati, ang pinaglilingkuran niya, mga worldly na to, mga makamundong kaisipan, pero ngayon, ang pinaglilingkuran niya, yung kaisipan ni Kristo na patungo sa buhay na walang hanggan, patungo doon sa kingdom of God. Kasi meron tayong selyo ng banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ba ang reason kung bakit po nabuo po yung creed natin?
No, alam niyo ba, marami pong nagsuggest ng creed, pero sorry po sa hindi na. Oo. Kumbaga ho sa Biblia, dumaan po sa matinding ano to. Pamantayan. Pamantayan. Tingnan niyo ho yung unang magmamahal. Sino unang nagmahal? Si Kristo. Bakit tayo tinuturo ang magmahal? Ay pagdating ho natin sa langit, wala tayong gagawin kundi purihin at mahalin ang Panginoon. Hindi lang ho yun, maging ang kapwa natin. How can we say na tayo po ay na kay Kristo pero hindi natin kayang mahalin yung kapwa natin? Eh sabi ng Lord, kung hindi mo kayang mahalin dito sa lupa yan, paano mo mamahalin sa langit yan? Tama. Magtatapat. Meron ho ba tayong maililihim sa Panginoon? Wala. Alam nyo, kung meron pong aklat ng buhay, merong aklat ng lahat ng sikreto ng ginawa natin. No? At lahat ho ng iyon, ipagsusulit natin sa Panginoon. Kaya sabi ni Haring Solomon, ano man ang ating ginawa, hayag man o lihim, pagdating ng panahon, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Mga kapatid, maililihim ho natin yan sa mga kapwa natin. Maililihim ho natin yan marahil sa asawa, sa anak, sa mga kapatiran, pero hindi sa Lord. Lahat po yan naka-account. Oh, sabihin na ganyan. Sorry kaya Bong oh, Brother Bong, naglilingkod ka na sa akin, pero pagka may damaan na maganda, iba'y tingin mo eh. Uy, sabi ko po, ba't di ko alam? Eh, wala nang malilihim sa akin eh. Lalo na, nagpunta tayo ng Boracay, kung iba yung ano eh. Wala akong malilihim eh. Tandaan niyo ho yan, walang malilihim. Kaya, yung creed, magtatapat. Magpapatawad. Sabi ko nga po, isa sa pinakamahirap gawin ng Kristiyano to eh. Tama po ba? Kasi po, lagi tayong me, I, and myself. Lagi tayong, paano naman ako? Diba? Magpapatawad ako, laka-laka lang ginawa sa akin. Forgive, forget. Kasi si Lord, sabi niya, if you confess your sin, He is faithful and just and wash away all your sins. Sino po nangako? Si Lord. Sinungaling? Hindi siya sinungaling. Pag sinabi niyang forgive all your sins and forget all your sins, ginagawa po niya yan. Tinuturo po sa atin. Magpapakumbaba. Si Paul. This is the perfect example of humility. Buhat sa mataas na posisyon, ibinaba ang kanyang sarili para maabot ang iba. Napaw kayo? Buhat sa pinakamataas na posisyon, na yung posisyon na yun, gusto ng ibang mga tao, gusto ng ibang mga na gusto sa posisyon. Pero ang ginawa nito si Pablo, ibinaba ang kanyang sarili, inabot ang mga tao, dinala kay Kristo. Magpapakumbaba. Alam niyo po, every time na tayo ay nagpapakumbaba, kaya sabi ng Panginoon, mahalin mo pati yung mga kaaway mo. Ang hirap na, no? Nakagawa sa'yo, bahagi na mo ng salita ng Panginoon. Sabi niya, pagka binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Tama ho. Pero hindi natin magagawa yan pag hindi mo mahal yung Lord. Tama. Pag wala si Kristo sa puso mo. Mahirap ang isang bagay na pinapagawa ni Kristo pag wala sa puso mo si Kristo. Mahirap din ang isang bagay na ginagpapagawa sa iyo pag hindi mo naranasan at wala ka noon. Kaya nga unang pinaranas ng Panginoon ang pagpapatawad sa atin. No, kasi po, iyon ang magiging batayan natin para magpatawad. Kahit gaano kalalim niya na ginawa, pero nagpatawad ang Lord para sa atin. Tama po. Uunawa. O, re-respeto. At higit sa lahat, maglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Lahat ng bagay na atin pong gagawin, ito po isang form ng paglilingkod po sa ating pong kapwa.
No, upang makita nila si Kristo, yung kaningningan ni Kristo sa ating pong buhay. Kasi ang gusto natin maging katulad ni Kristo eh. Yung dulo nun, to become like Christ. Sino ba si Kristo? Kahit yung mga pinakamahirap na tao, napakisamahan ni Kristo. Kahit yung mga hindi ka mahal-mahal, no, kahit yung hindi ka patapatawad, napatawad ni Kristo. Isang pagpapahalagang nagbabago ng prioridad dahil mas mahalaga si Kristo kaysa sa lahat. Handang isuko ni Pablo ang kanyang dating karangalan, tinitingnan niya ang dating pakinabang bilang kalugihan. Nakakabulol yung kalugihan na yun. Di ba? Yung isang bagay na dati parang sa kanya ay ultimate na. Pero ngayon sabi niya, wala yan. Hindi na ako dyan nakapokus. Kay Kristo ako nakapokus. Hindi ko ipagpapalit ang knowledge about God. Hindi ko ipagpapalit yan sa anumang bagay sa mundong ito. If Christ is with me, sabi niya dyan, He is enough. Even if I lost everything, I am still victorious. Panalo po tayo. Hello, panalo po tayo. Well, hindi tayo pwedeng matalo. Sapagkat ang lumalaban sa atin, si Kristo. He fight for us. Ang gagawin natin, susunod lang tayo sa Kanya. Ang gagawin natin, hahanapin natin yung kalooban niya. Papupurihan natin siya. Naalala ko yung isang movie, yung dating pinanood natin dito, yung movie sa football. Sabi nung coach doon, nung nakakilala si coach, grandson yata si coach, sabi niya, if we will win, praise the Lord. If we will lose, praise the Lord. Meaning to say, kahit anong kalagayan ng buhay natin, we praise the Lord. Dahil hindi binabago ng sitwasyon ng buhay natin kung paano tayo nagpupuri sa ating pong Panginoon. Where is Christ in your heart? Is Christ the center of your heart? Or hindi mo pa kayang ibigay lahat sa Panginoon? Half-hearted. No. Alam niyo po bakit? Meron pa tayong mga bagay na hindi mabitawan. I encourage sa bawat isa sa atin. We cannot hold everything. This is the time for you to give all sa Panginoon. Kasi alam niyo po, yung mga bagay na hinahawakan niya na yan, yan pa rin yung mga bagay na nagpapahirap sa inyo. Yan pa rin yung mga bagay na nag-hold sa inyo para hindi ibigay ng buong buo ang inyong buhay sa Panginoon. Number 3, pursuit of Christ's likeness. Philippians 3:10. That I may know Him and the power of His resurrection and may share His suffering, becoming like Him in His death. Ang Christ likeness ay nangangahulugan pagiging katulad ni Kristo sa pag-iisip, ugali at pamumuhay. Ibig sabihin nito, na habang lumalago ang isang mananampalataya, unti-unting nagiging kahawig niya ang karakter ni Kristo. That we remember na tayo po ay kawangis ng Panginoon. God created us in His own image. Tama po.
Yung imahe ng Panginoon na yan, imahe ng katapatan, imahe ng kaayusan, yan po ay nawala dahil sa kasalanan. At yan po yung dinedevelop natin ngayon para bumalik yan. Yan po imahe na yan. Ang Christ-likeness ay pamumuhay na ginagaya si Kristo. Pagkakaroon ng puso, pag-iisip at gawa na katulad ni Kristo. Christ-like. Ang pag-ibig sa kapwa, pagmamahal sa kaaway. Kapakumbabaan, hindi pagmamataas. Pagpapatawad, handang magpatawad sa nagkasala. Pagsunod sa Diyos, inuunawa ang kalooban ng Panginoon. Pagiging banal, paglayo sa kasalanan. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Sapagkat katulad do ni Kristo, na tayo, na si Kristo ay siya yung bagong kingdom. Dala-dala niya yung kingdom dito ng Panginoon. Na kung saan yung kingdom na yon ay nawala dahil sa kasalanan. Na ang nangyari po sa tao dahil sa kasalanan, ang nagro-rule sa kanila ngayon ay ang mundong ito. Kaya pagdating ho ni Jesus Christ, dala niya yung bagong kingdom, bagong batas na kung saan pag sa Matthew, makikita nyo na ang dinidiscusso doon ng Matthew ay patungkol sa kingdom of God. Repent, because the kingdom of God is near. It's in your hand, nasa inyo na, because Jesus Christ is the kingdom of God. Siya ang kingdom of God. Kaya tinuturuan po tayo ni Kristo paano mamuhay bilang mga citizen of heaven. May paglilinis ng ating pong buhay. Kaya po minsan bumibigat ang buhay. No, hindi ho tayo nakakapaglinis. No, marami tayong dalahin sa buhay. Sabi ng Panginoon, "Come to me, all who you weary and tired, and I give you rest." Sapagkat ang pasanin ko ay magaan, hindi katulad ng pasanin ng mundo na mabigat. Gusto niyo pong mapahinga? Lumapit po tayo sa Panginoon. Ang Christ-like ay pagiging katulad ni Kristo sa karakter at pamumuhay. Darating ang panahon, no? Sabi niya dito sa 2 Corinthians 3:18. At ngayon naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ng Panginoon, at ang kaluwalhatian yan nagmumula sa Panginoon, ang siyang Espiritu na siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Natanggal daw po yung talukbong. Sabi sa Bible, tayo daw po ay may mata pero bulag dahil sa kasalanan. Pero because of Christ, tinanggal niya yung mga talukbong. Pinakita niya, pinaunawa niya ano ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay nagpatuloy sa kasalanan. At kung hindi po natin nanaisin, hanapin si Kristo sa ating pong buhay, alam niyo ho, sa nangyayari sa ating pong mundo, gera, pagtaas ng mga bilihin, sa dami po ng mga nangyayari na yan, sabi nila is the sign na malapit na dumating ang Panginoon. Malapit na ho talagang dumating ang Panginoon. Paano ho ba tayo aabutan ng Panginoon pagdating ng panahon? So what's our goal? Number 5, the goal. Resurrection and eternal life. That's our goal. That's Paul's goal kung bakit niya ginagawa ang lahat ng bagay na yan. Na makasama niya. That by means possible, I may attain the resurrection from the dead.
Attaining the resurrection from the dead. Hindi lang pansamantalagang tagumpay. Ang tunay na layunin ng mananampalataya ay hindi tagumpay dito sa lupa. Take note, ang tunay na layunin ng mananampalataya ay hindi lamang po tagumpay dito sa lupa, kung hindi ang walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon. Walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon. Ang ating pong pag-asa, anuman ang pagdurusa, pagsubok, pagkawala sa mundong ito, may naghihintay na kaluwalhatian sa ating hinaharap. Meron pong naghihintay na kaluwalhatian sa hinaharap. Dahil may pag-asa na muling pagkabuhay, magkakaroon tayo ng lakas, magtiis, manatiling tapat at sumunod kay Kristo kahit mahirap. Hindi ho madaling maging Kristiyano. Hindi ho madaling sumunod kay Kristo. Alam niyo ho, kahit yung mga alagad niya, may sinabi si Kristo sa mga alagad niya. Matthew 16:24 to 28. Then Jesus told to his disciple, anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mahirap po yan. Madali ho ba yun? Hindi ho madaling sumunod kay Kristo. Pero masarap sumunod kay Kristo. Dahil po ang pagsunod kay Kristo ay patungo sa buhay na walang hanggan sa langit, na kung saan inaasam ho natin na pagdating ng panahon, haharap tayo sa Kanya. Ipagsusulit natin lahat. At sasabihin sa atin ng Lord, well done, good and faithful servant. Yan po yung inaatim natin lahat. Even Apostle Paul, yan ang kanyang inaatim. Kaya sabi niya, hindi ko lang maranasan ng Lord dito. Maranasan ko siya hanggang sa kabilang buhay. Kaya kung mga bagay na ginagawa ho natin, walang kinalaman ho sa eternal value o pang walang hanggan, mga kapatid, transform your mind. Transform. Kasi panandalian lang yan. Sabi nga, di ba, vanity, walang kahulugan, walang halaga. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for sake will find it. For what will a profit a man if he gain the whole world and forfeit his soul? Or what shall a man give in return for his soul? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father. And then he will repay each person according to what has done. Babayaran ho natin lahat ng ating ginawa. Pero sabi ng Lord, if you surrender, pag binigyan natin yung buhay natin sa Panginoon, sino ang magbabayad? Si Kristo. Ng mga kasalanan natin, mga kapatid, hindi gusto ng Panginoon na kahit sino man dito sa atin ay mapahamak. Kundi ang gusto niya, makasama natin si Kristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama si Kristo. Change your mind. Transform your mind. Be like the mind of Christ. Magkaroon tayo ng katulad ng kaisipan ni Kristo. Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death
until they see the Son of Man coming in His kingdom. Meron daw sa atin na hindi mamamatay hanggat di nakikita ang pagbabalik ng ating Panginoon. Live with eternity in mind, pursuing resurrection life over temporary gains. Huwag lang tayong mag-focus sa panandaliang tagumpay o material na bagay. Mas mahalagang unahin ang mga bagay na may walang hanggan o eternal value, tulad ng pananampalataya, mabuting ugali at paggawa ng tama. Let the hope of resurrection guide your decision and values. Ngayon pa lang, mga kapatid, isipin na natin para wala ho tayong pagsisihan pagdating ng panahon na hindi natin nagawa yung pinapagawa ng ating Lord. Pwede ho ba tayong tumayo lahat? Mga kapatid, isang hamon ng salita ng Panginoon. Kung sa palagay mo, hanggang ngayon, half-hearted ka pa rin sa Panginoon. O may mga bagay ka pa rin na sa puso mo o sa buhay mo na hindi mo kayang isuko sa Kanya. Kapatid, sana hindi tayo abutan ng Lord na half-hearted. You know the reason kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Panginoon? To change our lives, para mabago yung buhay natin. Sabi sa Biblia, ang salita ng Panginoon ay isang tanglaw na sa atin ay pumapatnubay. Kung hahayaan natin na ang salita ng Panginoon ang mailagay dyan sa puso mo, na yung mga bagay na hindi mo kaya, i-surrender natin sa Lord. Ibigay natin sa Panginoon. Na mga bagay na hanggang ngayon, nagpapahirap pa rin sa'yo. That fix our eyes on Jesus. Hindi mo kaya? Hindi natin kaya? Pero kaya ng Panginoon para sa'yo. Sabi ng Lord, suko mo yan. Suko mo sa akin. Kaya nga yung sabi ng Panginoon sa Matthew, come to me, all who you weary and tired, and I give you rest. Kaya minsan sa buhay, ang dami nating kapaguran. Kahit kaka-attend mo lang, pagdating mo sa bahay, pagod ka na naman. Kasi nga, hindi natin ibigay ng gusto sa Panginoon. Can we just pray? At kung sa palagay mo, may mga bagay ka pa rin na hindi maisuko sa Panginoon, I encourage na ito yung pagkakataon. Lord, sinusuko ko po sa iyo buhay ko. Lord, lahat ng mga sekreto ko sa buhay, lahat ng mga bagay na alam ko na hindi maganda, na hindi ka aya-aya, na hindi mo to kalooban sa buhay ko, sinusuko ko sa iyo, Lord, lahat. Can you raise your hand kung sino yung gustong, Lord, hindi pa ako wholehearted sa iyo eh. Gusto niyo po maging wholehearted sa Lord? Can you raise your hand? Sabihin mo, Lord, I want to know you more. Gusto kong isuko sa iyo, buong buo, yung buhay ko. Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga takot na baka mawala sa akin yung mga bagay na ito. Panginoon, simula po sa araw na ito, simula po sa oras na ito, sinusuko ko po sa iyo ng buong buo ang aking pong buhay. Do your will and have your way. Panginoon, salamat po sa walang hanggang pagpapala, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, na siyang nagdulot sa akin ng bagong buhay, bagong lakas, at bagong buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus.
Ako na lang po mananalangin, Lord, salamat po. Hindi niyo po gustong datnang kami, Lord, nang malayo ang puso isipan namin sa inyo. Kaya niyo po kami nire-remind sa pamagitan ng inyong salita na mahalaga na ang puso po namin, ang buhay po namin ay ibigay po sa inyo. Lord, kung ano man ang meron kami, we have everything but we possess nothing. Ano man ang meron po kami, lahat ng ito sa iyo, Panginoon. At wala kaming pwedeng ipagmalaki. Kung meron man po kaming maipagmamalaki, ikaw lang yon, Panginoon, sa amin pong buhay. Meron kaming Kristo na nagbibigay sa amin ng pag-asa, hindi lamang dito, kundi pag-asa sa hinaharap hanggang sa makapiling namin po kayo. Salamat po sa iyong kabutihan at kadakilaan. Sa iyo ang kapurihan, pagsamba, papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. In the dust, at the foot of the cross, where mercy paid for me. Angkat sa camera. It is past, your blood has healed me. Mercy, mercy, as endless as the sea. I'll sing your hallelujah for all eternity. We will live at the cup and the bread we will break, remembering your love. We were fallen from grace, but you took on our shame and nailed it to the cross. Mercy, mercy, as endless as the sea. I'll sing your hallelujah for all eternity. Na-bless po ba kayo? Amen. Palakpakan nga natin ating Panginoon. And of course, Pastor, thank you for encouraging and wonderful message. Mark your calendar, this coming March 29, we will be celebrating our 11th year anniversary. Can you praise God? Salamat po sa inyo. And I hope you come with your friends, your loved ones, and ng kapitbahay ninyo. Inaasahan mo po ba yun? Amen. At i-celebrate natin ang ating 11th year anniversary this coming March 29. Mga ilang weeks na lang, 2 weeks na lang. At ipagbunyiin natin ang kadakilaan ng Panginoon. Dahil marami niyang biyaya sa atin. Alam niyo po ba yon? Napakarami niyang biyaya. Andito tayo, humihinga. Andito tayo, we encourage everyone na sabihin niyo sa kanila, buhay kayo, buhay tayo. Kailangan natin magpuri sa Panginoon. At sa pamamagitan niyan, magkakaloob tayo. Handa na po ba kayo? Alam niyo, this part of the program is not compulsory. Let us give yung nasa sa puso natin. Because the Bible says, give cheerfully, not reluctantly. Magbigay tayo ng may puso dahil umuusad ang gawain ng Panginoon sa lugar na ito.
Let us give Him all the glory this day. At bago po tayo magwakas, mag-pray tayo, ipag-pray natin yung ating pagkakaloob, na kilusin tayo ng Panginoon. And because, personally, I ask God, God, bless me more so I can give more. Even if you don't bless me, I will give more what I have. Let us all pray. Lord, salamat sa napakagandang umaga. We praise you. Sa umagang ito, we humble ourselves. Magbibigay kami, Panginoon, ng may katapatan. Dahil, Panginoon, ikaw ang unang nagbigay. Ibinigay mo yung kaisa-isa mong anak na si Jesus Christ to save us. Hindi kami karapat-dapat. But sa umagang ito, Lord, hayaan mo naman kaming magbalik. Dahil nauna ka nagbigay. Dahil hindi mo ito kailangan. Ngunit, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Dahil ikaw, Panginoon, ay Panginoon at Diyos. Ikaw, Panginoon, ang lumikha sa amin. Ito lamang, Panginoon, ay papapakita namin ang aming sakripisyo dahil mabuti ka sa aming buhay. Salamat as we give back, Lord. I-bless mo ang bawat isa. Ang ministering ito, ang bawat tumatayo sa pulpitong ito, ang bawat umaawit, ang bawat umaten. And of course, Lord, marami kaming guest sa umagang ito. Alam po namin, Panginoon, na kinausap mo po sila at sila, Panginoon, ay kikilala sa iyo sa tamang panahon. Salamat, Panginoon, pinupuri namin, dinadakila ang iyong dakilang pangalan. Sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Great is your faithfulness, O God. Mag-ingay po sa pag-uwi at God bless everyone and see you all next Sunday. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, O God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me.